Guys, magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo, saan man sulok kayo sa Pilipinas at sa buong mundo. Guys, ito po yung aking digital multimeter tester. Ang brand niya ay Unity. Ang kanyang model ay UT18B Max. So guys, ipapakita ko sa inyo ang aking ginawang DIY. Ito ay babasahin niya kung ilang amperahe ang motor at ilang amperahe ang pag kinonek mo siya sa refrigerator, ilang amperahe pag kinonek mo siya sa aircon, mapa-window or supposed to be, ang i-demo ko sa inyo ay isang clamp meter. Ang trabaho niya, yung kakabit mo lang siya sa wire, ikaklam mo sa isang linya, line 1, ganito, ikaklam mo siya. So ito ay hindi ko na kailangan ang ganong clamp meter. So gumawa ako ng DIY na connection. Ito ay isang line ay nakarekta sa power, at itong isang line ay dumaan siya doon dito, dumaan siya dyan. Ang linya ay dito, ang linya. So papasok yan dito ang linya sa multimeter tester at lalabas ang kurente, papasok naman dito para supplyan niya itong isang linya. Ang ito naman ay sa ilaw, beam light ng ilaw. Pwede mo lakasan, pwede mo hinahan. At dito naman ay kinokonek ko para i-reduce niya yung palitin niya yung ikot nito. Okay, at saka palakasin niya. Pero ito ay nakakonect siya dito sa dalawang line. Kung ano yung setup niyan, yung isa may power, yung isa wala. At dadaan siya dito sa control, at control naman ay babato niya dito bago magkaroon ng 220. So ito namang linya na ito ay nakarekta. Ito ay nakarekta dito. Dumaan siya dito at papasok siya dyan. Indicator na ibig sabihin ay may power, nakasaksak sa kurente, 220. Ito ay pag isang ilaw lang, 110 ang power niya, at saka yung dalawang ilaw 220, at saka yung tatlo ay 380. So hanggang 380 lang ang ating indicator light. Ito yung direct yan. Ginagamit ko yan sa aking extension. Itatap ko yung ganyan, extension, para magamit ko yung linya. Kasi ito hindi siya pwede extension yan. Kailangan maglalagay pa ako ng isang jumper dyan bago gagana ito. So bakit kailangan ko pa mag jumper? Meron naman dito. So nakarekta ito. Pag on ng wire, pag saksak, pagbigay ko ng supply, tatakbo na yung kurente dyan. Okay guys, ito nakasetup na siya dito. Babasahin lang niya. Naka-standby yung kurente dito sa pula. Papasok siyang dito sa loob ng digital multimeter tester, at lalabas naman siya dito sa itim para supplyan niya itong linya na ito. So itong saksakan ng washing machine, nasira ang board niya, pero yung motor hindi sira. Binaklas ko lang para magiging demo ko sa mga gustong mag DIY.
ito ay ginawa ko lang, katang-isip ko lang ito, ginawa ko lang para kasi safety kung mag-testing ka sa anumang uri ng mapamotor yan, water fan, water pump, lahat ng motor na pwede mo i-testing ay kailangan mo, AC man yan o DC, kailangan safety yung aparato natin at maiwasan natin ang electric shock o mamamatay tayo sa kuryente. Paalala mga bata, huwag nyong gagawin ito dahil ito ay hindi po laruan. Ito po ay nakakamatay dahil kuryente po ito. Bago nyo gawin ay may alam kayo sa kuryente at siguraduhin nyo bago nyo gawin, safety lahat. Ito guys, ito ang linya nya para makita mo, makita nyo. Okay, ito yung linya ng motor. Okay, nakasetup na siya dito. Ito may capacitor, meron ng tinali ko na para hindi magburluloy at isaksak ko na siya dito guys. Pagsaksak ko dito guys, isang linya, pag sinupplyan natin yan buhay, yung isang linya wala kasi dito yan standby linya. Papasok mo na yan sa digital natin, iikot, lalabas siya dito bago niya supplyan yung line 2. Okay guys, check natin. Okay, umiilaw na. Ito guys, umiilaw na rin tong extension ko guys. Ito ay direct na, kadugtong nito ang dumaan lang siya dito sa indicator light para magkadugtong na sila dito. Pero nandito sila sa makakonect yung light na yan para dito, para malaman ko na may power yung para maiwasan. So guys, try natin kung iikot ba ito o anong kalabasan. Sige, baka kita naman ninyo ang kung ilang amperahe ang ibabato ng motor ng automatic single tab washing machine. Nasira lang yung board nya at kinahoy ko na lang. 1 and 2, 3. Ayan guys, umiikot siya. Ang kanyang amperahe ay 1 amperes and 180 90, mga ganon guys. So umiikot na yung ating motor washing machine, automatic single tab. So yan po guys ang kanyang reading sa amperahe. Ito po ay isang trabaho ng clamp meter. Pero i-demo ko na hindi mo na kailangan ang clamp meter sa ganitong aparato. Gagawin mo lang ito at meron ka ng pang demo o pang testing na safety ka, hindi ka makukurente. So patayin ko muna guys, ililipat ko naman siya dito sa rekta. Patayin ko dito guys. Yan, namatay po sa switch. Wala na pong power yon. At hindi natin marireading yan guys dahil irerekta ko siya. Hindi natin marireading pero irerekta ko siya. Ito naman ay nakarekta guys. Ito, ayan guys, umiikot siya rekta. Hindi siya dumaan sa digital multimeter tester dahil ito ay rekta. So ganun lang guys, napakasimple. Pag dito ko siya isaksak sa sa metro siya dadaan para basahin ng kanyang amperahe, ay isuswitch on ko lang itong switch ng socket. Ayan guys,
Umiikot na siya at nagre-reading na siya ng katulad din kanina 1.88 hanggang ano ito guys, parang maluwag ata yung ano niya, matatanggal na. Ayun, delikado, may babaw na, itik na. Kaya paalala guys, huwag nyong paglaruan ang mga ganitong dahil hindi po ito pinaglalaruan. Ulitin natin guys, maingay lang kung okay na. Ayun, sumagat, sumabit, sumobra naman. Kailangan sakto lang, hindi masyadong mababa. Sakto lang ang kanyang taas. Ulitin natin, kailangan talaga tatahimik. Ayan, tahimik na siya. Yan, 180 po ang kanyang 1 ampere and 180. So ganyan guys, napakasimple lang ang aking DIY na connection dito. Ito ay nakarekta siya dito. Ang purpose niya ay para magamit ko extension, may gagawin ako. Ito namang dalawang linya dito ay nakakonect siya dito sa dim light at para maano niya yung so napaka simple lang guys, hindi mo kailangan ng clamp meter. Dahil lang dito ay magkakaroon ka ng basahin ng amperahe. Ito po ang nilalaman guys ng aking invention. Ito po, isang linya ay naka standby doon sa saksakan at yung isang linya ay umiikot. Ito yung isang linya, ay nandito siya sa isang paanang sakit. Pangalawang linya guys, ito dumaan siya dito sa light at dumaan siya dito sa pinaka selected na dito. Gagana yung isa dito, yung sa gitna, at ito naman ay yung kanina tinesting ko. Ito sana ay magiging switch nung hindi gumagana, sira, kaya in-standby ko lang. So nakarekta na ito. Ito lang, napakasimple ang wiring niya. Yung isang isang wire, nakarekta po siya sa isang isang paa ng outlet natin. Isa lang ang kailangan mo para dumaan siya doon sa ginawa kong DIY. Ito, dumaan siya dito. Ito yung susuplayan niya, out, in, out. Tapos in, out, ganun din. Ito ay rekta ito. Nakarekta, 220 ito. Kung ano yung source niya, ito yung lalabas. Ito ay magbabasa siya ng amperes dito.
So ganun lang guys, kasimple ang aking ginawang DIY na napakasimple. Maghanap ka lang kayo ng anumang uri ng box. Ito ay box ng razor panggupit. Sinira ko na dahil para may pakinabang ang ano nito, ang plastic nito, ginawa ko lang siyang box. At ito ay nilalagay ko sa ilalim. Ito, lalagay ko sa ilalim pagka titira ko sa labas. Meron akong extension, meron pa akong pang testing ng motor, either na motor ng tubig, motor ng kahit anong motor yan, kahit ano, compressor, motor, ay ititesting ko kung ilang amperahe ang kanyang konsumo. So hanggang doon na lang guys, para maintindihan nyo na ang pagtuturo ng electric ay kailangan po ay safety kayo. Huwag nyong huwag nyong biruin ang electric, dahil ito ay nakakamatay. Kasi once na pumasok ang linya dito, pinasok ng linya ito, 110 na po isang linya na yon. Once na nahawak mo ito at ground pa yung paa mo, basa, boom, 220 na yon. So madalas sa mga gumagawa ng rep doon sa lugar namin ay napabalita na namatay. So bukod sa basa yung ginawa niya, tapos mali yung pag-wiring niya, nag-ground yung katawan ng coil na hawakan niya, meron na palang electricity, tapos basa pa yung paa niya. Kaya bago nyo i-demo ang mga electric ay sigurado na tested yan. Madali lang naman mag-wiring, napakadali ang mag-wiring, dahil lang isa lang dito, hindi ito babangga. Dahil hindi magbangga ito, nasasabog, dahil lang isang linya ay nakatambay dito, at yung isang linya naman dito, itong linya nito ay nakakonect siya dito, kaya direct siya. Pero itong dalawa na ito, wala hong dumadaloy na line 1 dyan, kung hindi line 2 lahat ito, kaya malayo ka sa aksidente. Bagkos pagka ito ay nakasaksak at nahawakan mo ito at ground na, basa ka pa, yun ang delikado. Talagang mamamatay talaga ang tao. Kaya paalala po, huwag nyong gagayahin yan, lalo na mga bata. Kailangan nyong patnubay ng inyong magulang para naman masabihan kayo. At kung nasa tamang edad na kayo, pwede kayo papasok sa TESDA ng electrician or electronic or ano. Guys, ako ay walang pinag-aralan sa elektroniya, bagkus pinilit ko yung sarili ko na matuto, at nag-aral lang ako sa isang vocational course noon 1994 guys. Kaya maraming salamat at pagpalain kayo.